Wala, no choice lang talaga. Nasa isip namin nagtatanim kung sana aabutan ng presyo. Yung nasa isip ay kung papalarin. 20 tonelada ang inaning repolyo ng magsasakang si Jimmy, nagbabaka sakaling maibenta sa Benguet. Namuhunan siya ng halos 140,000 pesos, puwera pa ang gasto sa labor, transportation mula sa Kahan hanggang Kalakalan at trucking papuntang Maynila. Sumatotal, halos 300,000 pesos. Pero sa kada truck sakay ang 4 na toneladang gulay, 20 hanggang 60,000 pesos lang ang kinikita niya. Kung di sakto, abonado pa siya para sa 60,000 pesos na bayad sa trucking pa lang. Sobrang baba kasi wala sa kapital talaga. Wala pa sa tracking ng nagkarga ng gulay. Tapos yung expenses pa dito, pa yung pinangbabalot ng papel, talagang mahal. Doon kami napipilitan mangutang na. Abunong-abuno talaga. Maglalabas uli ng kapital para may pang-gasolina, pang-kain. Bumuhos ang supply ng repolyo at umbok sa Benguet Agri Pinoy Trading Center kung saan binabagsak ng mga magsasaka gaya ni Jimmy ang kanilang mga ani. Mahigit 3 oras pa ang binabiyahe nila, masubukan lang magbenta. Tonelada ng gulay ang sinasakay ngayon sa truck na ito papuntang Maynila. Kung makikita nyo, ine-empake nila ngayon yung mga kilo ng ombok. Pero ang isa pang iniinda ng mga magsasaka ngayon, yung pagbagsak din ng presyo ng repolyo sa 2 hanggang 3 pesos kada kilo. Meron pang araw na piso na lang, malayo sa hindi sana bababa sa 15 pesos bawat kilo. Ayon sa mga trader na sina Lito at Ragling, maging sila ay hirap makipagkasundo sa presyo sa dami ng supply. Sa mga bagsakan ng gulay sila nagpapadala sa Divisoria sa Maynila at sa Balintawak sa Quezon City. Ang iba bagsak presyo na nga, humihirit pa raw ng tawad. Siyempre mambabarat din sila kasi nakita nila maraming supply. Kung hindi ka susunod sa tawad nila, kaysa mabubulukan ka. Madali po kasi mabulok ang gulay. Kaya gano'n na lang, diskartehan na lang para lang may dispose mo lahat. Ngayon lang po nangyari ito, ma'am. Giit ni Agriculture Spokesperson Arnel de Mesa, walang oversupply sa highland vegetables. Normal na nga anya ang sitwasyon. Yung unang report kasi ng Cordilleran Regional Field Office namin, yung first 3 days, hindi ganun kadaming umakyat na biyahero doon sa ating trading post. Talaga naipit yung mga products doon sa trading post. Nag-normalize na yung situation at least sa La Trinidad trading post natin. Si Julie taga Benguet tumutulong na lang din sa mga magsasaka at trader na maibenta sa mas mataas na presyo kahit papaano ang kanilang gulay. Kasi anak ako ng farmer so I know the feeling. Pagbagsak ang gulay, kisa kunin na libre or kisa bayaran ng peso, 2-3, yung 5 pesos or 6 pesos na lang para may pabalik sa transportation, pangkain din nila sa daan. Tuloy na lang daw muna sa pakikipagsapalaran ang mga magsasakang tulad ni Jimmy habang naghihintay ng tulong mula sa gobyerno. Kari Cator, CNN Philippines.